Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ami from Japan, kabayan Aris. Mei-chan Ami from Japan, Aris, this reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po sa baba ng video. General reading tayo, Aris, ha? Iba ang general, tatandaan mo sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, or energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan ninyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Water, emotions, ano? Nagkakaroon ng mga thinking o nagiging emotional yung iba o may mga pinag-iisipan na bagay-bagay. Yan, baka iba sa inyo ay mahilig kayo uminom ng tea, kape. Ano man yan? Uy, tumilindol. Tumilindol. Ay, tuloy na natin. Wala pa naman bumabaksak. Araw-araw lumilindol na dito. Well, palagi naman lumilindol, pero psychic itong mga nakarang araw. Kahit tulog ka. Okay, dito may mga emotional, may mga transaction, either sa business, may mga deadline na gagawin, o may mga trade, may mga sitwasyon, may mga pag-iisipan, pag-aaralan, and you use your intellect or intelligence. Bisaya mo si ate. Ba't kulang, ate? Ba, ewan ko ba? Nakala ko, tatlo na to. Maaaring iba sa inyo is may mga pinagdadaanan kayo when it comes to law. When it comes sa isang lalaki, maaaring may makakausap ka na isang lalaki na makakatulong sa'yo or makapagbigay ng iyong kahilingan in life. Or may hihilingin siya sa'yo or hingi siya ng tulong sa'yo or kung ano man yan, ano? Sa iba sa inyo. Aries, dealing or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or someone into your life. Pwedeng tatay mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo, or something na pa rin natin. And affair with your family. Affair with your family, andito yung situation na there's a growth, ano, ibig sabihin, good connection. Ito, no, it comes sa family mo, maaaring nahandoon talaga yung caring, or magkakaroon mga pagbubuklod-buklod, pagkikita-kita, ganyan, handing yung happiness, or yung connection mo sa kanila, or connected ka sa kanila. Someone is living your life. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng a part of the family, or pwedeng itong lalaki na ito ang aalis. Or maybe this is you. Or maybe pag-alis sa isang sitwasyon na is not working to you anymore, is not worth it na, pwedeng ganon. Sa aspeto ng buhay mo yan, no? Or taong aalis. Uy! Psychic ability, trust your intuition. Andito rin, when it comes sa sarili mo, is there's a growth, no? Mas malakas o nagkakaroon enlightenment, o mas powerful yung instinct, yung intuition mo, o yung pakiramdam mo this time. Andito rin, yung iba sa inyo is may mga psychic ability, tulad ng malakas yung pakiramdam, or may mga third eye, no? And then also, sa iba naman sa inyo is mag-ingat kayo sa mata. Pwedeng itong lalaki na to, a part of family, or maybe this is you. Ay, teka lang. Is maaaring may mga maganap o mangyari related sa mata. Pwedeng mapuwing, masugatan, madisgrasya, sana wag naman, magka-sore eyes, kung ano man yan. No? Or pwede rin na may malalaman ka. Na maaring tao na mararamdaman mo na bibitiw siya sa'yo, aalis na sa sa'yo, ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng ganon. Oy, career. Yung iba sa inyo is, nandito ka na sa situation mo na you try to work it out, something into your life, maaring sa career mo, trabaho,
or sa family, no? May mga gagawin kang bagay. Siguro iba sa inyo is, there's a growth kasi ako nakikita yan eh. Table kasi, di ba, para magbibigay ka ng effort and hard work with something to growth. Ang sinasabi dito, pwede rin na sa isang lalaki or pwedeng sa family or pwede with something into your life na ikaw ay uupo sa isang center of attention or center ng sitwasyon. Pwedeng ganun, ano? Sa iba sa inyo. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng, kung ano man yan, may mga i-work out ka daw. Ay, merong ano sa'yo, opportunity. Opportunities are waiting for you. May naghihintay na opportunity sa'yo. Pwedeng ito is pagbubukod-buklod ng isang relationship or family. Pwedeng ito is sa trabaho or career. Pwedeng ganun. Pwede rin siya sa any opportunity na naghihintay sa'yo na kailangan mong makita. No? Sinasabi dito na kailangan mo mag-focus to growth. Kung ano ma opportunity na to is hinihintay ka raw niya. Siguro is time to action, ano? Sinasabi dito. Accident! Baluga. Mag-ingat ka. May mga pain. Ako na nakikita dito. There's a pain. May mga situation na parang makikipagkumpetensya ka or makikipagtalo. Pwede yon, pwedeng conflict, pwedeng hindi pagkakaintindihan, situation, pwedeng accident din na bigla ang mangyayari na hindi mo aasahan, unexpected yung situation. Pwedeng ma-aksidente ka or someone, pwedeng lalaki, di ba? Or pwedeng ikaw or someone into your life kasi dito rin si family. Yan, pwede ka, any accident, malaki o maliit, siyempre wag naman yung malaki, pero it's more on painful, or may mga tao makikipagtalo, pakikipagsagupa, or gulo, or any situation na pwede kang ma-prostrate, no? It's a negative kasi to, so nakikita ko dito. Mag-ingat ka pa rin. Mga painful situation, delay, naku po, ito na nga sinasabi ko, may mga delay situations in life, ano? Ang sinasabi ito. Ibig sabihin, kung ano yung mga pinagpo-focusan mo this time, hindi lahat kayo, may mga delay na pwedeng mag-growth sana siya, pero delay siya ngayon. Ma-achieve mo sana siya or magsasucess ka sana doon, pero konting i-delay siya or madi-delay siya. So, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And syempre, sinasabi din dito is mga challenge ito, no? Kasi nahandito rin si accident. May mga dumarating o darating na challenge sa buhay mo. May mga bagay na nagkakaroon ka ng limitation or limit kasi yung actions o yung nagkakaroon ka ng limitasyon in any aspect of your life. May mga bagay na nasasayang yung oras mo or may mga bagay na nagkakaroon ka ng boundaries. No? Ganyan. Kumbaga, gusto mong gawin o actionan yung isang bagay pero hindi mo magawa. Kasi nahihirapan ka. No? Siguro handun ka sa feeling mo na parang hindi ka naiintindihan, walang tumutulong sa iyo, or you feel empty and drained. Pwedeng ganun kasi andito rin sa accident. Sa nakikita ko dito, parang handun din yung sitwasyon na nag-stop yung buhay mo or nag-stop yung situation mo sa part na to, no? Pwedeng ganun sa iba. Yun. Meron tayong table. Meron tayong career and table. Ibig sabihin, eto na nga. Yan. When it comes sa table din kasi, may mga tao na nakatingin sa iyo ha. May mga tao na nagmamatsyag o nakatingin sa bawat oras, bawat minuto na gagawin mong pagkakamali. Or pwede rin na may mga matang nakatingin sa iyo sa mga kilos, oras, o actions na hinahanapan ka ng mali. Pwedeng ganun sa iba, no? At nandito rin na sinasabi rin na may mga papuri din naman. Ako nakikita kasi we have the three. May mga papuri din na situation, may mga tao pa rin na naghihintay or mga tao na gusto nila na collaboration, partnership, or gusto nila na commitment sa'yo, no? Yan, maaaring may mga dealing situation din. Ako na nakikita sa'yo kasi nandito rin si Door. Maaaring may mga dealing o pagkakipag-usap na i-work it out nyo na maaring related sa work, job, career, or any situation into your life ang sinasabi dito. And then also,
Connected din ito sa money, sa nakikita ko dito. Pwedeng sa iba sa inyo, when it comes to table kasi, kasi nandito si empty chair. Pwedeng yung money mo is hindi lahat. Pwedeng yung money mo, either siya mag-growth kasi or either mag-empty siya. Yun ang nakikita ko dito, Yun ang sinasabi dito. Pero para hindi siya mag-empty, kailangan mong gawin o actionan o mag-focus ka to develop yung bagay na yun. Yun ang sinasabi dito. Huwag ka mag-asayang ng oras, may mga bagay na kailangan baguhin, actionan para hindi maging ganito, at si door is naghihintay para sa'yo. Yun ang sinasabi dito. Siyempre, may mga collaboration, partnership kami talaga. Tingnan natin, energy mo. Pwede rin may mga union, getting together ng family, Kasi natin si table. Or relationship siya. Energy ni Aries. Kung sino man yung relationship na yan. Ano to? Energy niya po. Bakit? Anong? Galileo. Okay. Ang energy mo sa nakikita, Energy mo sa nakita ko medyo, napanghihinaan ka ng loob. Hoping, syempre, walang may sakit, no? Yan, medyo low yung energy mo sa akin, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga frustration, or andito talaga si cheer. Yan, nagkakaroon ng mga frustration, andito rin si delay, tsaka si accident. Tulad ng sabi ko, diba, there's an emotions or mga unexpected blow of emotion. Pwedeng conflict kasi yun no? Pwedeng conflict, hindi kakaintindihan, ganyan. Mga depression, separation. Energy mo medyo malungkot, low energy, ako nakikita sa'yo. May mga lungkot, may mga frustration, na dito ka sa situation mo na nagkakaroon maari ng mga self-doubt or nagkakaroon ka ng lack of clarity with something into your life. Siyempre, low vitality, isa rin yun, no? Ni-English ko lang. O, diba? Engot talaga si ate. Nagkakaroon ng mga false impression. And also, may mga bagay na hindi nagsasucess. No, may mga bagay na napapakatok ako sa inyo. May mga bagay na nagkakaroon ng mga self-imprisonment. Ganyan. Kumbaga, natatrap, na-stuck ka sa situation, na naguguluhan at nalilito ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon na hindi mo pa kayang ma-let go or hindi mo pa na alam mo yung pwede rin kasi sa iba na you keep your feelings no? Pwede may mga kinikip na feelings ka na hindi mo sinasabi sa iba, na ikaw lang nakakaalam, na yung totoo nalulungkot ka inside pero outside pinapakita mo na you're strong. No, na ikaw hindi ka mabubuwag o hindi ka mabubuwal in any pagsubok na darating sa buhay mo. Pero deep inside, sobra yung frustration, sobra yung lungkot, you're focusing to a painful situation, may mga ganong sitwasyon. Sana hindi kayo ganon. Tingnan natin. Parating kay Aries. May nakikita ako tao na may sakit. Kasi may tao kasi na kailangan ng self-care. Kasi mahina daw siya. Hindi ko lang alam ba't siya nanghihina. Either may sakit siya or pwede may mga doctor, hospital, check-up, or confine, or paralyze. Basta may ganun ako nakikita. Sana hindi kayo yon or sana wala sa inyo. Kasi andito rin kasi si accident ko. I-connect ko kasi siya. Lumalabas siya na ganun. Parating. Mayroong daw na bigla ang mangyayari na ikakashock mo or may mga situation na hindi mo aasa. Expect the unexpected situation na magaganap o mangyari sa'yo.
Sa iba sa inyo is may mga revelation, no? Na mga maring malalaman, ganyan. Yung mga unexpected situation din na pwedeng sa iba is this a good, diba? Pwedeng sa iba is this a bad. Ay, abanay na. Onechang. Ang parating sa iyo. Okay, ang parating sa iyo, nandito ka sa sitwasyon mo na maaring may makakausap ka or taong kokonek sa'yo. Pwedeng ikaw yung kokonek or there's a connection ako nakikita o siya ang kokonek, ikaw ang kokonek. Vice versa natin na pwedeng hindi kayo magkasundo. Pwede mag-away kayo, pwede may mga disagreement situation, or may mga battle situation, di pagkakaintindihan situation, may mga ganun. Malaki man o maliit itong gulo na to, or conflict na to, kung ano man to na hindi mo makakasundo yung tao. Or pwede rin sa iba sa inyo na marami kayong iisipin na bagay-bagay na gusto nyo ng matapos. May mga bagay na hinihintay kayo, no? Yun ang nakikita ko. May mga bagay na you want to progress. May mga bagay na gusto mo nang umalis, lumaya, or as in, gusto mo na you want adventure na, kumbaga. Hindi yung sitwasyon na yun. Kumbaga, nagiging maraming iniisip or nagiging magulo yung isipan ng iba sa inyo. So, nakikita ko dito, andito rin kasi si 2, may mga bagay na gusto mo na magbago. Also, sa iba sa inyo is union nga, tulad ng sabi ko kanina, may mga union, di ba? Meron ka daw isang bagay na mamasterin or i-develop, parang something ganun ako nakikita sa iyo. Also, parating, may taong kukonect sa iyo. Sa iba ha, may taong kukonect sa iyo or ikaw ang kukonect. Itong tao na to is maaring, ano ba yan? Kailang may pupo dito kasi. Yung tao na to, maaring itong tao na to is hindi naging maganda yung connection nyo in the past. Or nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ikaw ang kukonect o siya ang kukonect, no? Ano yun? Yun na nakikita ko dito. May distance na kasi kayo nitong tao na to. Kukonect siya sa'yo or ikaw ang kukonect. O pwede naman yung tao na in a distance sa'yo or may distance sa iyo kumonect siya or ikaw kukonect baka magtalo kayo or hindi kayo magkaintindihan. Pwedeng ganun. Or hindi mo siya maintindihan. Dapat iwasan. Ni Aris. Onesang. Kulit tong anak kong dilaw. Okay, dapat mo daw iwasan is yung mapanghinaan ka ng loob. No? Iwasan mo rin na hindi mo pahalagahan yung sarili mo. Huwag kang malungkot. Iwasan mo yung ma-pressure ka or magkaroon ka ng limitation when it comes sa sarili mo na kumbaga mag-action ka, no? Mag-focus at mag-action ka doon sa bagay na yun. To stable. Siyempre, magigpit ka rin daw sa pera, sa health issue mo din, yan, kung kinakailangan, or to your family, ikaw or sa family mo. And then, siyempre, iwasan mo yung hindi ka rin makinig sa payo ng ibang tao, ganyan. Or, siyempre, iwasan mo na always have a faith sa taas. Ang sinasabi nito, iwasan mo yung mga bagay na nangyari na noon, ulitin mo na naman ngayon, ganyan. Iwasan mo yon. Iwasan mo yung ma-unfocus ka sa mga bagay mo na gusto mong ma-achieve o i-work it out. Plan huwag ka mag-doubt daw. Basta make a plan very carefully, ang sinasabi dito.
kung may mga bagay na need to prepare, i-prepare, need to discover, i-discover, and also, planning something, no, sa buhay. Hindi na sinasabi dito. Siyempre, patient, also patient. You need to be patient in any situation in life na magkakaroon talaga siya na pagbabago. Hindi man sa ngayon, pero if you have faith at naniniwala ka talaga sa taas, magbabago at magbabago. At magagrant yung mga gusto mo sa buhay. Naku, ito na naman tayo sa love. I-comment it below kung gusto nyo pa bang basahan natin yung love nyo. Kung sino yung pinakamarami, yun ang panalo. Sorry ka na. Diyos medyo. Natitrigger ako. Ako yung natitrigger sa love nyo eh. Kamusta po yung love? Tandaan nyo palagi, yung love is hindi lang sa boyfriend and girlfriend ha. Siyempre, pwedeng sa magulang, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa kapatid. Kung sino man yan. Connect ko sa'yo. Kamusta po ang love ni Aris? Ayan na, lumabas na. Hindi ko na napigilan eh. Sabi sa inyo, maaaring ito is related to your family, ha? Or pwedeng sa isang babae, kung sino man siya, babae. Ano ba yun? Okay, sa mga, nako naman, sa iba sa inyo, sa single, may makikilala daw kayo na bagong tao sa buhay mo. May parating, ibig sabihin. Magkakaroon ka ng connection with someone na person na stable, medyo intelligent to, no? Pwedeng intelligent siya or straight to the point siya magsalita. Yun ang nakikita ko sa kanya. Dito. Pwedeng, practical itong tao na to, no? Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, oo, nahan doon yung, yung sobrang lungkot, nagkaroon ng sadness, nagkaroon ng hindi pagkakasundo, nawala ng kasiyahan, handun yung pagtatalo, yamot, galit, kasi isa sa inyo naging naging giver o naging very understanding sa relationship na to. Pero dumating yung time na nagkaroon ng mga disappointment or handun yung iniwan sa ere. Pwedeng iniwan mo sa ere or iniwan ka niya sa ere. Vice versa tayo, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. No, sa mga nagkahiwalay ito. Kaya dumating yung time na maaring may nalaman din na katotohanan. Ang nakita ko dito, maaring may nalaman na katotohanan, and yung isa ay starting a new journey in life, and nandun na siya sa situation niya na mas nag-connect siya either sa new person niya or either itong tao na to or ikaw ito is nag-connect siya sa kanyang stability, sa business niya, sa trabaho niya, or sa new journey happen into life niya. Sa nakikita ko dito. Sa mga magkarelasyon, naman tayo, Nati-trigger talaga ako pag nagbabasa ako sa inyo. Sa mga magkakarelasyon, may lungkot akong nakikita sa inyo. May mga lungkot, pwede isa sa inyo is may nalaman na katotohanan sa relasyon. Pwede ganun. Pwede rin naman na sa side mo or sa side niya, may pinagdadaanan na hindi maganda, na nagiging emotional. No? Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko. Kasi may mga pagtatalo din kasi ako nakikita. May mga hindi kakasundo, ganyan. Pero isa sa inyo parang naghahanap ng katotohanan. Or parang, alam mo yung ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga? Ano ba dapat talaga? Parang gusto niyang malaman yung totoo. Kung ano talaga yung totoong nararamdaman mo sa akin. Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? May iba ka ba? Parang pwedeng ganun, no? Sa iba. Sa nakikita ko dito. Pero may lungkot. Sa relationship, may lungkot ako nakikita dito.
Sana hindi nyo energy to. Pwede rin naman sa iba sa inyo, talagang nag-iisa na lang kayo. Kumbaga, ayaw nyo muna ng relationship. Gusto mo kasi yung relationship mo na kung itong tao na to, totoo talaga siya. Ano yung pakay niya sa akin? May relasyon ba siya? May iba ba siya? Ako lang ba talaga? Mahal ba niya talaga ako? Ano yung totoo na? May maaring ganun yung iba, no? Iba dito maaring nagpo-focus muna kayo sa sarili niyo. Diba? Tingnan natin ang iyong money, Aries. Ano po to? Yan. Okay, when it comes sa money mo, ang nakikita ko sa'yo, medyo, yung iba, hindi naman lahat, no? Kasi andito rin si chair empty. Sa nakikita ko dito, tsaka si accident, hindi siya stable. Yung money mo, hindi siya stable. Pwedeng may mga problema kung may mga negosyo kayo, o kaya may mga sa trabaho nyo, may mga inaalala kayo, o mga lungkot ako nakikita when it comes sa money. Hindi siya stable sa nakita ko, pero, sabi dito, pareho ah. Hindi man siya ngayon kasi may delay nga ako na nakikita sa iyo. You need to be patient lang daw ang sinasabi dito. Maging patient ka lang daw kasi may ibibigay daw sa iyo sa universe na ikawawagi mo. Kumbaga, may ibibigay sa iyo na ikagaganda ng buhay. Makinig ka lang daw sa intuition mo, sa mga sign. Kung itong sitwasyon mo at yung mga hiling mo, madelay man siya ngayon, yung mga hiling mo sa taas, makakarating yon at ibibigay sa iyo in the right time situation. Kasi may offering din ako nakikita dito, no? Yan. Iba dito, aware naman kayo Aware kayo sa pera nyo, pero hindi siya stable, Sa nakita ko dito. Maaring ko iba sa inyo, may mga problema kayo sa business, ganyan, sa iba sa inyo. Delay pa yung success na to, no? Maaring may mga hinihintay pa kayo na project, pero hindi pa siya na-actionan. Diba? Maaring may mga pinaprogress pa talaga. Pwedeng iba sa inyo, ganun. Kaya hindi ko pa nakikita yung success, pero it will success daw, sabi dito. You need to be patient lang daw. Kasi may offering naman na dumarating, may mga opportunities na darating sa buhay mo na iyon ay ikasasucess mo pagdating sa pera. Advice ko, iba danger yung pera nyo, no? Yung stability nyo danger. Okay. Uy, sino ba kausap ko? Ikaw pala, Aris. Napatingin kasi ako dito magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na sa iba dito, sa iba dito is development ito. Yan, there's a new horizon or new beginning happen to your life. Sa iba dito is development or magkakaroon ng renewal sa buhay mo. Sa iba naman sa inyo is pagbabalik ng lakas ng loob. Andito rin sa iba is pag-uumpisang muli sa simula. Ibig sabihin, may sitwasyon sa buhay mo na matatapos na or magtatapos. At babalik ka muli sa umpisa. Kumbaga, lalaya ka sa isang sitwasyon mo na hindi naging maganda in the past o hindi naging maganda sa nakaraan. Or pangit or naging mahirap. Ganyan. Andito rin yung sitwasyon na sa iba sa inyo is may mga mag-o-open na mga opportunity or idea ito sa iba sa inyo na kailangan nyo na actionan. May mga iisipin daw kayo kasi. Sa iba sa inyo may mga iisipin siguro kayo napapasok sa isipan nyo na gusto kong gawin ito, ganyan, i-force ito. Gawin nyo siya kasi there's a victory and success happen into your life.
When it comes to advice, is huwag ka daw mag-alala kasi there's an ending of situation happen into your life. Kumbaga is, anak, ano ba yan? Ganyan. Na andito na yung there's new horizon coming into your life. Basta tatandaan mo, alagaan, pahalagahan mo yung mga tao na nasa paligid mo, yung sarili mo din, tandaan mo palagi you are worthy, hindi ka pinabayaan ng taas. Always have a faith or handin yung live of faith. Kailangan, anak, abonay na. Huwag ka nga dyan, lakasan mo lang daw yung loob mo at umasa ka na sa pagbubukas ng bagong opportunity na ito or ng bagong pag-asa o ng sitwasyon sa iyo is may magandang wakas na magaganap into your life. Sa pag-uumpisa mong muli ay may magandang magaganap na wakas. Tagalog na Tagalog. Ayan o, di ba? Wish is granted. Ibig sabihin, matatapos na. May magtatapos sa buhay mo. May magtatapos at may magsisimulang muli. Ganyan. Trust ka lang daw. Trust yourself. Trust to God, the universe. Ganyan. Arigato naman si God bless.